karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla, at hindi lang kalusugan ng tao ang ating pinag-uusapan. Kalusugan din ng ating mga pets. Yan ay isa na rin sa binibigyan natin ng atensyon, binibigyan ng pahalaga, at ano ang interaction ng good health ng iyong mga inaalaga ang pets sa good health mo bilang kanilang pet owner. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating talakayan. Kasama po natin ang dalawang resource speaker o resource person, mga pet lovers ang kasama ko ngayon. At syempre, advocate din sila ng good health para sa mga pet owner. So, unahin ko na ang medical doctor na kasama natin ngayon ay chairperson ng Department of Family and Community Medicine ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center, at ganun din, siya po yung head ng Animal Bite Treatment Center ng nasabing hospital din. Kasama natin si Dr. Nicole De La Cruz. Doc, magandang gabi po sa inyo. Hi, Ma'am Cheska. It's nice to be back, and magandang gabi sa lahat na nakikinig sa ating Lunas DZRH. Ayun, maraming salamat sa laging pagbibigay ng time, Doc, doon sa ating mga discussions dito para makapagbigay tayo ng, 'di ba, service natin sa public at dagdag kaalaman sa ating mga listeners. At may kasama tayo, Doc, very special guest natin ngayong episode na ito. Yes, ma'am, no? Bago kita i-preempt, ma'am, but this person has been a very good friend. And truly, no, she has placed a lot of heart into how I see and do my work as a physician and as a pet lover. Ayun. Kaya naman hindi na namin patatagalin pa. Kumbaga, bibigyan natin ng bagong perspective o kakaibang perspective din yung mga ang pananaw ay hindi din the same. Kumbaga, gano'n, no? Mas malawak yung ating magiging understanding sa pagmamahal sa ating mga pets. Kasama po natin ang founder and director ng Tails, Trees, and Seas. Ito po yung organization at advocate ng pagmamahal sa mga alagang animals since high school. Children's book author din siya and storyteller. Kasama natin si Ma'am Lalaine Manaog Danao. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa programang Lunas. Hi, Ma'am. Good evening, Ma'am Cheska, Doc Nicole, at sa mga nakikinig po. Ayun. Ma'am, kwentuhan mo lang kami ng bahagya dun sa Tails, Trees, and Seas. Ito yung isang org? Yes po.
Non-profit org po siya na tinatag namin noong 2017. Ang concern po namin ay yung mga animals sa land, sa seas, at saka yung environment. Kumbaga, walang pinipili sa lahat na. Opo. Oo. Ma'am, so ikaw mismo talagang full-fledged animal lover ka? Yes po. Oo. Very proud to say. Oo. Pwede matanong, ilan ang alaga mong pets? Actually, ngayon I have 10 dogs, tapos 4 na pusa, tapos may mga pinapakain pa sa labas. Okay. So, pwede pala yun. Kanina off there, nagkakwento kami ni Doc Nicole. Pwedeng may alaga ka na hindi talaga naka-house sa'yo. Pinapakain mo lang sila, sineshelter mo sila pag siguro malakas ang ulan. So, pwede pala yung ganon, Ma'am Lalaine. Opo. Ayan. Actually, ma'am, pumupunta sila oras ng kainan. Alam nila. Alam na nila, kabisado na nila. Sige, i-explore natin yan at marami pang pamamaraan paano pag-aalaga kasi sa kapwa din yan di ba? At pangangalaga din sa ating kalusugan. Ibabalansin natin ang lahat. May mga animal lovers kasi sabi ko nga kay Doc, ako, pet lover ako, animal lover ako, kaso lang dahil, ewan ko ba, talagang medyo marami-rami ang nahakot kong allergies, kaya bata pa lang ako, pinagbabawalan na ako sa pusa, pinagbabawalan na ako sa rabbit at sa aso, pero meron kaming pets. Pero siguro hindi lang kasing free nung iba na kasama nila sa house, kasama nila sa car, gano'n. So, i-explore po natin yung iba't ibang point of view ngayon sa ating talakayan sa programang Luna. So, Doc, pag-uusapan din natin, Doc Nicole, yung madadaanan natin yung animal bite kasi hindi malayo na minsan magkaroon ng scratches kapag may pet ka, magkaroon ng bite kapag may inaalagaan ka. Very true yan, Ma'am Cheska. Actually, like I've mentioned, I have 7 dogs, 7 cats, and other stray animals like Ma'am Lalaine. So talagang, pag ganyan kasi you have to also give them the kindness at yung mga comfort ng hawak, cuddle, petting, ganyan. So, yes, ma'am, most people don't know that if you really are into animal welfare, or you are the one who rescues animals on the streets, or you love to rescue stray dogs na in pain, there is a risk na pwede kang ma-scratch, or worse, baka makagat because baka in pain yung animal, baka traumatize yung animal. So I really would like them, if you are an advocate, an animal welfare advocate, you are rescuing animals of all sorts po, try to visit your nearest animal treatment center or animal bite treatment center and talk with our physicians on board. Kasi minsan, there is such a thing as pre-exposure. So, ibig sabihin, bago ka pa man pang makagat ng aso, we can already give you the right protection, So, there is a certain regimen you can complete as pre-exposure for possibility of frequent scratch ng dog, scratch ng cats, more so because siguro these animals that you are in contact with are animals who are not actually yours, You're just an animal lover and you would like them to get the kindness and the comfort that you wish to share with them. So, ganun po. So, we call it the pre-exposure vaccination po. And you can actually see us and then we can give you an assessment, kasi we will see if you really need one. Kasi baka naman hindi mo kailangan kasi pet naman pala yan. Oh, okay. Pero kung ikaw na nakikinig sa amin ngayon or nanonood sa aming broadcast ngayon sa discussion namin ni Doc Nicole, ni Miss Lalaine na pet lover ka, alam mo yung tamang pag-aalaga pero minsan talaga hindi may iwasan na siguro naghaharutan kayo nung alaga mo, bigla ka masascratch. Pag ikaw ay mayroong pag-aalinlangan sa isip, mas maganda na meron palang ganyan, preventive, in case lang talaga na makagat ka, makalimot ka, or aksidente lang na kailangan mo ng ganyang care, merong maagang vaccination na ibinibigay kahit hindi ka pa nakakagat. Parang ganun, Doc. Yes po, Ma'am Cheska. Kasi nga sabi natin, prevention is the key to a better life. And better than cure talaga, Doc, no? Yes, and let's not wait for the
health concern, no? Let's prevent it from happening. Oo, sige. Sa ating pagbabalik, itutuloy po natin yung ating discussion kasi sabi nga ni Doc, eto, ngayon pa lang, may bagong kaalaman na tayo na may preventive care para dun sa mga exposed, lalo na, no? Exposed sa mga pets, sa mga animals, or mahilig kayong mag-ampon ng mga, stray na hindi, sabi nga ni Doc, hindi sa iyo yan eh, hindi mo kabisado pa yung ugali niyan. So, baka prone ka na masugatan, makalmot, makagat, may preventive. Pero mamaya, hingi tayo siguro ng tip kay Ma'am Lalaine, paano naman yung tamang mga technique para umamo sa'yo yung mga pets para hindi ka magkaroon ng risk na baka kalmutin ako, baka masungitan sa akin, o baka masungit yung aking pet na aampunin. So pag-uusapan natin yan sa ating pagbabalik dito po sa programang Lunas. Ang pinag-uusapan natin yung pet care at saka yung animal bite na posible nating makuha, anong dapat nating gawin, and more on prevention. Pag-uusapan at itutuloy po natin yan sa ating pagbabalik dito po sa programang Lunas. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Ikalawang bahagi na po ng ating talakayan sa programang Lunas. Kalusugan ang pinag-uusapan natin, pero hindi lang kalusugan nating mga pet owners, kundi mga pets din natin. Kailangan malusog din sila para hindi sila magiging carrier ng sakit na pwedeng mapunta sa atin. Hindi rin sila magdudulot ng stress. Kasi di ba magastos pag may sakit din yung pet natin. Pero Doc Nico, di ba itong mga pets na to, sabi mo nga, sa usapin ng mental health, minsan sila yung nagbibigay sa atin ng comfort sila nagbibigay ng lunas, di ba, sa lumbay na nararanasan ng mga nila, amo nila, Doc. Totoo yan, ma'am, no? If you've noticed po nung time ng pandemic, sobrang dumami ang pet lovers. Parang siguro sa sobrang stress ng pandemya na nangyari sa atin ng COVID-19 na yan, people were really forced to stay at home and sobrang anxiety nila. But ang daming report na lumabas, no, by evidence that talagang ang pets natin talaga, no, those animals that you took in and cared for, no, are talagang the way to release and maybe better manage your anxiety or your mental health. Kasi Ma'am Cheska, actually, pag meron kang pet, no, number one, they are your emotional support, no? And because they're so loyal to you, no, they're like talagang feeling mo unconditional love. And for somebody who needs to be loved and are parang worried about being loved, no, they will give that kind of love to you. Kaya yun ang parang nakaka-help. The second, ma'am, these animals, no, they take out your stress because they can be fun, they can be funny, they can be so lovable that you just want to forget your stress. Tapos, ma'am, sabi nga pa ng mga ating mga studies, they also enhance the mood because yung cuddling daw, no, yung cuddling or petting them releases the very nice hormones sa atin, no. They boost, no, there's a certain chemical called dopamine in the brain that gets boosted if you do this parang mga hugging and cuddling of your pets sa bahay. Tapos pang-apat, for some reason, ma'am, no, the animals, if you're walking your dog outside or you're in a park, you're in a mall, they give you social connection. So kung shy person ka, people just stop and say, kamusta aso mo? Ganyan. Tapos sabi nila, meron ka ng friend. Ganyan, no? Tapos, ma'am, i-ano ka lang pa yung isa pang is, having a dog also gives you a structure and a routine. Kasi syempre, being responsible for your dog, you have to walk your dog. Ipapati train mo din kasi yan, Doc, eh. So, hindi pwedeng basta bahala dyan, no? Like, if you have a trained dog, there's a certain routine na kailangan mong igawa, kasi the dogs don't pee or poo. At saka, Doc, tinuturuan ka din maging somehow responsible kasi para kang nga nagkaroon ng anak, eh. Sa mga mall, di ba? Parang may mga placards pa na you are responsible for your dog's own. Kasi yung waste nila, di ba? Dapat maayos yan. Kung nagpupi yan, nagwiwi yan dyan, ikaw responsible dyan. Oh, grabe. At hindi pwede kung saan pwede ipapulang yan, no? So, pag nag-walk ka ng dog mo sa kalye, either you have a poo bag or you carry with you a dustpan para you catch the dumi already after that. Kasi you wouldn't want to, diba, to make your environment also dirty or your neighbors angry at you kasi yung dog mo tayo lang tayo kung saan. Parang ganyan. Kaya ang tawag na talaga mga fur parents kasi para kayong kumuha ng anak na aalagaan. Kanina, Doc, bago tayo mag-commercial break, sabi natin hingi tayo ng tips kay Ma'am Laline kung paano ba magiging mas malapit sa mga pets, kung paano ba ang gagawin sakaling wala kang kakayanan mag-ampon talaga ng mga stray. Pero katulad dito sa amin sa office, sa Manila Broadcasting Company, sa labas, isa lang ang dog namin dito na stray, eh. May mga pet lovers din na mga employees na siguro by lunchtime, binibigyan siya ng food, nakabisado na rin yan, di ba? Pupunta siya tuwing lunchtime. Such that parang 2 or 3 na yata sila dito. Ma'am Laline, ano ba yung sikreto sa ganun? Bakit nakakapag-alaga or ano ba, may taong lapitin ng mga animals? Actually, ma'am, pag alam ng mga hayop kung mapagmahal ka po sa mga hayop, naaamoy nila yan. Talaga? Nasa-sense nila?
Opo. Kasi ako, kahit saan ako magpunta, talagang may sumusunod na pusa, na aso, tapos meron mga agresibo. Pag inano ko sila, Bumabait. binati-bati, oo, tumitigil sila, tinitingnan nila ako, tapos nagwawag yung tail nila. Oo, okay. Tawag na sa akin ng aking mga kaibigan, diwata ng mga kahayupan. Pero ma'am, totoo ba yun? Kasi parang kahit sa mga documentary na international, meron tayong napapanood na yung mga whisperer, dog whisperer. Totoo yun? Totoo po yun, ma'am. Totoo Yung kaya po mo yun. silang kausapin, not necessarily kausapin, na di naman yan sasagot sa'yo, pero kaya mo makipag-communicate sa kanila such that mapapasunod mo sila. Tama yun? Opo. Opo. Actually, ma'am, nung nasa Kalinga kami sa Tabuk City, may inn doon kami mag-iisa. Ang daming aso. Siguro mga 20. Tapos, katok ako ng katok. Yung mga aso nag-iingay, sabi ng mga kasama, kagating ka niya. Sabi ko, hindi. Tapos bigla silang nanahimik. Sabi nila, ay, oo nga, sinusunod ka nila. Nung sinabi ako sila, sandali, hinahanap ko yung ano nyo dito. Tumahimik yung mga dog. Oo. Parang may gift kaya talaga dyan, Ma'am Lalaine, no? Siguro po, ma'am. Parang gano'n. Kasi kahit saan po ako magpunta, tapos pag pumupunta po ako sa ibang lugar at walang dog, iba yung pakiramdam ko, ma'am. Ang lungkot. Sabi ko, may kulang. Kaya naghahanap ako ng yung mga stray dog na mapapakain ko. Kasi sila yung parang bigla akong nabubuhay muli. Oo. So, katulad nung binanggit natin kanina, may mga gustong mag-adopt, gustong mag-alaga, pero siguro walang kakayanan dahil hindi sila walang naiiwan sa bahay. O kaya sila ay walang enough space para i-house yung mga ganong pets. Ano yung ginagawa ninyo? Parang tuwing oras lang ng kain, binibigyan nyo lang sila? Ano yun, sa labas ng bahay? Opo, alam nila po yung oras kung anong oras ko nagpapakain. Minsan pag umaalis ako, ma'am, tapos wala ako dun sa time na dapat pakain ko sila. Pagdating ko na dun sila sa gate ng bahay, Nag-aantay sila. Oo, kaya naoobliga ako umuwi na maaga para sa kanila. Oo, kasi meron kang mga alaga na kumbaga parang foster parent. Opo. Hindi nga ako makapaglakwat siya dahil sa kanila, ma'am. Pero yung kumbaga, kung nakakabawas yan sa iyong stress kapag uwi mo, ma'am, na nawawala ang iyong pagod, worth it naman. Opo, totoo po. Saka sila yung dahilan, gumigising ako ng maaga, parang kumikilos ako parang siya, kasi kung wala yung mga pets na yan, wala, siguro kulang ako sa exercise. Imagine mo, magpapakain ka, 1 oras yan, gugugulin mo. Oo. Kasi hugasan mo yung mga kainan. Saka prepare mo pa. Opo. Saka, kasi usually yung binibigay ko kanin at saka bumibili kami ng isda. Yun ang pinapakain namin. Less yung dog food na nabibili. Minsan lang yun pag umaalis ako pag mabilisan. Pero pag talaga kanin at isda yung pinapakain namin. Bawal yung mga tinik din. Kahit pusa yan, di mo dapat siya bigyan ng tinik o buto. Kasi ikamamatay po nila yan. Oo. Mayroong mga tao talaga, lahat, iba-iba naman tayo ng pinanggagalingan, di ba? Pinaghuhugutan. May mga tao talaga, Ma'am Lalaine, na hindi lang talaga sila mahilig. Di ba? At they find it, sometimes, hindi lahat, no? Sometimes they find it na parang, para pagbuhusan mo ng pansin, ng oras, ng emosyon, at saka ng pera. Yung mga pets, di ba, Doc? Parang they find it, parang it's kind of ridiculous para sa iba. Pero itong ating discussion, pinag-uusapan natin ito para makita ba natin, magkaroon tayo ng sneak peek doon sa point of view ng iba na bakit sila mahilig sa pets? Ano ba ang kumbaga napapala nila, 'di ba? Sa pag-aalaga at pagkalinga sa mga pets na ito. So para lang magkaroon din tayo ng ibang perspective kasi sabi mo nga Doc, nung pandemic, 'di ba? Marami yung biglang na-realize na masaya pala magkaroon ng alaga. In the same way na na-realize nung iba na, masarap pala mag-alaga ng mga halaman. Kasi nag-plantita nung Doc, di ba? Nung pandemic. Totoo yan. Pero ma'am, actually, di ba, mental health nga, we're talking about the good vibes pa rin. Pero because this is Lunas, let's also talk about challenges po, no, ng pet ownership po. Kasi, di ba nga, ang sabi natin, mental health can be a very big issue. And if we have this issue po,
ang challenge mo rin dito, you might have to encounter yung baka yung meron kang pressure or guilt, di ba? Kasi pag hindi mo naalagaan, so hindi okay yun. Pangalawa, pag tagtanda na yung pet mo, you have to deal with grief, no? Over loss. Oo. Challenge yan kasi napamahal sa'yo. Pangatlo, maaring yung gastos, di ba ma'am? So it's also a negative part. So dapat hindi over sa gastos for a pet, no? So yung kailangan lang basic siguro. And finally ma'am, there's also a problem with kunyari po, yung allergy nga po. There are people that you need to also consider if you're a pet lover ka, but the people around you, are they comfortable with your pet? So if not, then you have to deal with that kasi it's another issue that needs to be addressed as a pet lover and a responsible pet owner. Oo, kaya yung pet ko, Dok, hanggang sa labas lang eh. So kung gusto ko siya ipet at gusto namin siyang makasama, makalaro, hanggang labas lang. Pero at least we have a pet, Ma'am Lalaine. Tama po. Kung meron pa kayong tanong dito sa ating very engaging na talakayan tungkol sa ating mga pets, marami din ang natutuwa kasi tayo, minsan nga kahit hindi tayo mahilig sa pet, pag nakita mo sa mall, yan na, cute, di ba? Lilingon ka dun sa mga may dala ng mga pusa na yan or dogs na yan o anumang pet ang kanilang inaalagaan. Itutuloy po natin ang discussion sa ating pagbabalik. Stress, nababawasan yung stress kapag meron tayong pet tulad ng mga nag-alaga ng halaman, nakabawas daw, nakatulong sa kanilang mental health. Pag-uusapan pa rin po natin yan sa ating pagbabalik. Kasama natin si Dr. Nicole de la Cruz ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Siya po ang head ng Animal Bite Treatment Center at isang pet and animal advocate. Ang kasama naman natin din si Ma'am Lalaine Manaog Danao. Babalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Katuwang po natin sa discussion isang doctor, isang animal bite specialist. At kasama din natin ang isang animal welfare advocate. At sabi nga niya, marami daw siyang ina-adopt na mga stray dogs and cats. Kasama natin si Ma'am Lalaine Danao. Si Dr. Nicole Lourdes de la Cruz ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center ang kasama din natin sa ating discussion. Doc, balikan ko lang din yung sinabi mo kanina, yung pagdating sa
sa mental health, pagdating dun sa pagiging responsible mo, dun nakakatulong kasi yung pagkakaroon ng pets din naman. And sa society natin ngayon, napakinggan mo na ba, nabalitaan mo doon, nasa statistics daw na mas maraming tao, especially Filipino, sa Pilipinas pa lang to ha, mas preferred na nila na mag-alaga na lang ng pets kaysa magpamilya, magkaanak. Ayun. Yan naman ang mga bagay na ang sabi natin that needs to be addressed also, ma'am. Because sabi nga po natin, the studies have also mentioned, no, that your pets should be augmenting lang po, no, should be enhancing or augmenting the way you see life and the way you appreciate life. But there is no way po that a pet, no, can be a replacement for social interaction talaga. I mean, or the fact that humans also need to be with humans. Because sabi nga po natin, anything that is no longer balanced is no longer healthy. So it should really just be a kind of relationship po, no, that would enhance, no, the life of the person who loves animals and of course the animals who just loves you. Parang ganyan po, no? Kasi hindi din po talaga siya replacement. Sabi nga po ng ating pong mga studies, no, there are really social elements that cannot be provided by a pet, no? So, yung choice mo na hindi mag-asawa at mag-alaga na lang po, is I think naman medyo okay pa yan. Pero hindi siya pwede maging replacement for people because people still balance our lives in a way and also put things into our mental health, ma'am, diba? If there are other people there who gives you stress, no, stress is still a part of life and stress make you a better person. So parang dapat tanggap mo din yung akin. Oo. Puntahan ko lang ulit si Ma'am Lalaine. Tulad nung mga enthusiast ng mga halimbawa, mga sasakyan, di ba minsan meron silang car group, car meet. O tara, magkita-kita tayo sa ganitong gas station, ganitong oras, tapos dali natin yung mga sakyan natin. Sa mga pets din ba, may mga ganun ng activities, Ma'am Lalaine? Meron po, ma'am. Marami po. Marami na rin. Opo, marami na rin yan yung... Kasi may mga coffee shop na pet-friendly, so doon sila nag-gather, kwento-kwentuhan tungkol sa mga alaga nila. Tapos nag-grow yan, dumadami yan, ma'am. Actually. So ano yan? Per breed din yan? Parang kung lahat ng Shih Tzu owners, ganon? Hindi naman po. Pwedeng iba-ibang breed. May mga Aspin din na kasama. Basta ano siya, pet lover. May mga, dito sa amin sa San Jose del Monte, minsan nag-organize ako. So, iba-iba may Aspin. Hindi namin inaano regardless kung anong breed yung alaga yung mga, kumbaga, sa lugar, based sa lugar. Opo. Oo. Ano naman, Ma'am Lalaine, yung, kumbaga, ibang perspective na gusto mo i-share sa amin kasi sa social media may nakikita tayo. Of course, iba-iba ang point of view ng mga tao. May mga, sabi mo nga, may mga restaurants, may mga establishments na nagiging pet-friendly na sa ngayon. Pero meron pa rin hindi, di ba? At may mga debate din sa online na halimbawa, pwede sa restaurant yung pets nila. Nagagalit yung iba kasi sabihin, umuupo ako dyan, kumakain ako dyan. Dapat walang pets dyan. Ano yung perspective niyo sa ganun bilang isang animal advocate o animal welfare advocate? Yung sa mga restaurant po, talagang may mga pet-friendly na kainan na yun nga, yung iba nagagalit. Sana naiintindihan ng mga hindi animal lovers na ang turing na ng mga pet lovers sa kanilang mga pets ay member na ng family. Actually, na-educate na rin po sila, ma'am. Marami nang na-educate dyan. Yung before, hindi na maintindihan, ay, yung aso, bakit kasama? Pero later on, nagigets na nila na, nga, no, iba na yung treatment unlike before, nung maliit pa ako, 70s, parang aso-aso lang yan, paulanan, paarawan. Pero ngayon, yung mga hindi talaga pet lover, na-educate na rin sila because of those pet lovers na ganun ang turing nila sa hayop. Di ba po, meron na tayong yung Animal Welfare Society na masyado na ngang inaano yung welfare ng animals na may batas tayo dyan, hindi mo sila pwedeng patayin, pwedeng saktan. So, yung mga hindi nakakaintindi before na ang tingin sa hayop ay hayop lang, ngayon po, na-educate na po sila, lalo na pagdating sa social media.
Oo. May mga kasi may mga kumakalat din sa social media na siguro pag sinama mo sila sa mall, okay lang. Pag sinama mo sila sa mga restaurants, in-orderan pa nga di ba? In-orderan pa nga ng pagkaing sarili. Kasi parang member na siya ng family. Pero parang meron akong isang post na nakita na siguro fast food chain siya. Parang nilagay niya ata kasi yung dog doon sa mismong lamesa. So, doon yata medyo umani ng medyo hindi magandang reaction from others. Opo, dapat kasi maging responsable din tayo kasi yung area, hindi lang tayo yung nandun. Kumakain doon, oo. Opo. Kasi nga hindi lahat ng tao katulad natin. So, dapat irespeto din natin sila. So, para balance. So, dapat merong area lang doon sa kainan na ito dito para sa pet lovers. Yung kabila, yan yung mga ayaw sa, hindi sila mapagmahal sa hayop. So, yan talaga yung problem kasi laging merong kontra, merong mapagmahal. So, siguro dapat i-clear ng restaurant na itong area na to para sa mga may dalang pets, yung kabila, para dun sa hindi mahilig sa pets. Parang isang option yon Doc, no? Pero isang option din siguro, given this situation, mas maging responsible yung mga pet owners na kung nandun, make sure na your pets are clean, the area is clean, lalo na pag alis mo. Tapos, halimbawa, ikaw naman yung walang dalang pet, tapos kakain ka, maging responsible ka din na kahit nilinis na yan ng mga waiters doon, meron ka lang, may wipes ka, may alcohol ka, to make sure the area is clean. Okay din yung ganong option, Doc. Yes, ma'am. Okay po yung gano'n. Ma'am, i-share ko lang po kasi baka yung example po ng mga ganyang lugar, meron kasi mga cafe na Bark and Brew. Actually, si Ma'am Lalene, inaba ko mag-announce meron po siyang Animal Lovers Night, ma'am. And on that night, ma'am, they have poetry reading, storytelling activities po. Mga ganyan po yung mga lugar na ganyan po na parang pet-friendly and they really encourage activities that the pet owner and the furry being can share. Pero may mga establishments na, sabi nga natin, Ma'am Lalene, nire-respeto at nauunawaan din naman natin yung reasons nila kung bakit hindi sila nag-a-allow ng pet sa loob ng establishments nila. So, Sige. kailangan lang talaga respeto po para maiwasan yung problema. Oo, respeto sa bawat isa. Kanina nga, na-example ko yung mga halaman. May mga tao talagang sobrang na-addict na nga yung iba sa pagkukolekt ng halaman. Pero may mga tao, walang kahilig-hilig talaga sa halaman at hindi nila maintindihan bakit ka nagbubuhos ng oras, ng atensyon at ng gasto sa halaman. Pero, yun nga, magkaibang perspective pero respeto at pag-appreciate doon sa hobby, di ba? At yung sa interest ng ibang tao, yun, Doc Nicole. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, tapos ano din pala, ma'am, no? I-mention ka na din po. Kasi diba, syempre, may mga pet lovers din po tayo that actually allow their pets to stay with them in the bed. No? Okay. So, pag mga ganyan po naman, syempre kung pet lover ka, yung pet mo yan, it's okay with you. But if you're sharing the bed with, let's say, your husband or your sister or your sibling, then sana okay lang din dun sa katabi mo. Tapos ma'am, syempre pag ganyan na hindi, then there must be adjustments to be done. That's one, no? So kung hindi comfortable yung iyong katabi na may pet sa mismong kama mo, then maybe you have to train your pet to stay in a bed near you on your side of the bed. Ganun po, no? Tapos second po, Ma'am Cheska, I think it's also very good na kung sakaling ganun na ang ugali mo, that you'd like your pet to stay with you on your bed, there are things to be done on the health side po. No? Number one, dapat syempre, yung pet natin, yung alaga natin po, has a regular veterinary check. No? Syempre, there are issues to be addressed here, like the issue of health ng animal. No? There may be parasites that need to be dealt with. No? So, ang warning po, kasi hindi po kasi ako vet, pero ang pagkakaalam ko po, ang sabi ng vet ko sa akin, maganda kung nagagawa siya every quarter, ang warning. Lalo na kasi ako yung pet ko nasa kama ko. Pero so sa akin, for my health, I should keep also my pet healthy. So I have responsible to let my pet see the vet regularly and tell the vet na, Doc, yung aking pong alaga ay nasa bahay namin, nasa kama ko siya. So, ganoon po, Tapos second, ma'am, sa akin po kasing dog, because nasa bed ko nga siya, after I walk my dog, I make sure that I also have to
wash the feet of my dog. Po. Siyempre, sa labas yan. So, pag uwi ng bahay, medyo OA daw sabi ng iba. Pero sa akin kasi, nasa kama ko yan eh. So, I would always muna wash yung, di ba, yung paws ng aking aso. Kasi alam ko na, aakit na ng kama ko eh. Oo. Tapos third, ma'am, yung allergy. Kapag po, talagang allergic ang iyong household sa ganong klaseng setup, baka you might have to consider yung kind of pet na alagaan mo. Because there are actually hypoallergenic dogs. Eh. Ma'am Lelaine, correct po. May mga dogs po, di ba, na parang meant for those with allergy. May mga aso po na hindi masyadong nag-aaral ng buhok, shed, ma'am, di ba? Yes po. Parang poodle ata, Ma'am Cheska, hindi masyadong nag-aaral ng buhok. Or yung iba, Dok, nag-iiba na lang ng pet. Siguro meron silang turtle. Di ba, Dok, may mga ganon? Fish po. Fish is part of animal welfare. Ma'am Lalaine, di ba po? Caring for the fish. Oh. Oo. Yan at marami pang iba ang ating pag-uusapan at saka pag-usapan din natin ha. Sa mga dogs and cats pa lang, merong tinatawag na, sabi nga ni Doc, pwera dun sa pag-deworm sa kanila, may vaccination din yan para anti-rabies, para in case kayo ay ma-scratch or makagat nila. Love bite, sabi nga nila. Pag-uusapan natin sa ating pagbabalik yan ha. At hindi lang yan ang gastos ng mga pet lovers or pet owners. Di ba, Ma'am Lalaine, may nagpapagroom. Mayroong, sabi nga ni Doc, yung lumalakad, hindi na niya huhugasan yung paa ng, kasi naka-shoes sa labas ng bahay. In public, naka-shoes. May damit, may stroller. Naku, mas magastos pa yata kaysa sa bata. Pag-uusapan natin sa ating pagbabalik yan at marami pang ibang interesting na discussion dito po sa programang Lunas. Fagton, amoy nakaka-joyful. Fagton, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan. Marami na po akong nakaka-relate din sa ating discussion. Marami ang natutuwa. Marami yung siguro hindi pa rin nagigets pero yun nga sabi nga unawain at respetuhin din yung nakakapagbigay saya, di ba, sa iba at nakakatulong sa kanilang mental health at nakakapag-boost ng kanilang energy and sense of responsibility. Yan yung pag-aalaga natin sa ating mga pets. At saka dapat nag-iingat din tayo. Sabi nga ni Doc Nicole kanina, dapat laging malinis ang kapaligiran, malinis yung pet natin, yung bahay natin at mindful din tayo dun sa mga ibang tao na kasama natin sa bahay. Kung may allergy sila, matuto din tayo o kailangan mag-a-adjust din tayo. Bago tayo mag-commercial break, pinag-usapan natin ilan lang dun sa mga nabanggit ni Doc. Siyempre, may cost din yun. Yung deworming, yung anti-rabies. Doc, once a year ba yan? O tuwing kailan nagpapa-inject yung mga aso dapat? Actually, ako po, ang turo ng vet ko sa akin po kasi I really maintain a very, from my, kasi ma'am, I have 7 dogs, 7 cats po, no? So all of these dogs and cats po are seen by the vet yearly for the anti-rabies vaccination. And then they have deworming. And then I also make sure po that I do check on them, no? Kasi minsan po, there are also factors na yung parang, diba, syempre the dogs have habits that we don't see all the time. So, mga ganyan po, no? So, the vet alone can tell us if the dog is in good health or not. So, i-maintain natin po yung ating pagiging responsible for the pet natin by going to the vet regularly. So, yes, ma'am, it's yearly, ang anti-rabies vaccination, which actually also comes with other
other types of vaccine for other possible infections po na meron tayong mga 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1 po. No? So it's really up to us to choose kung ano yung gusto natin or up to the vet to recommend to us which is best for us. Kasi pag ang dog mo ata ay mas matanda na, more than 8 years old or more than 9, dapat there's a vaccine that needs to be given to them para hindi naman sila masyadong sakitin when it comes to respiratory health. Parang senior na din sila, Doc, no? Yes po, no? So pag lalabas kayo din, make sure that they don't walk so much dahil they're no longer very young. Or pag umuulan, wag mo namang ilakad na sa ulan, baka pwedeng ipa-wait ng kaunti para naman hindi na siya maglakad. Kasi ma'am, kayo kasi mga pet raincoat na rin. Pero sa akin kasi parang nga tamas mamulin hindi comfortable yung aso. Payungan mo na lang. Oo. O kaya wag mo na isilong mo na lang, wag mo nang isama kung umuulan, Doc, no? Yes, or wait na lang muna kayo hanggang magtila yung ulan. Pag nagkaroon ng kaunting tigil yung ulan, labas kayo kaunti, mabilis lang. Tapos balik na sa bahay. Question, Doc, dun sa halimbawa meron silang alaga naman sa vaccine. Itong aking isang dog, tapos may isang dog din ako na alaga sa vaccine. Tapos nagkaanak sila. Dumami na sila. Siguro mga pagpalagay na natin 8 ang anak nila. Kailangan ko pa ba ipa-vaccine yun? May anti-rabies na yung mga magulang. Ay, yes ma'am. Yes. Definitely kailangan sila ma-anti-rabies vaccine. Kasi lahat? Yes ma'am, lahat talaga yearly. Pero yung mga puppies natin po, hindi rin po kasi ako sure sa vet, pero ang alam ko kung inaabangan ng until mag 3 months sila bago mo maibigay yung anti-rabies vaccine. So, until that time, panay mga deworming lang ata ang po pwede. So, I think ma'am, para hindi sila dumami, we also should practice and look into neutering po, yung pag-spay po sa ating mga alaga. Kumbaga, kinakapon. Kapon po. Kasi pag sila, they're actually mas naaalagaan, mas healthy because there are health issues that are prevented with spaying and neutering. Baka akala nung iba yung pagkakapon, yung process na yan ay medyo hindi friendly or hindi makatao para sa hayop. May mga bagong pamamaraan na ngayon na painless or hindi ganun ka uncomfortable para sa mga animals, Doc? I'm not sure, ma'am, about that. Pero ang sa vet ko kasi, ma'am, yung aking na veterinarian po, usually hindi naman po nagtatagal yung yung procedure niya. Mas complex lang po kapag babae ang pinapakapon. Okay. So hindi lang pala lalaki. Hindi po, opo. Minsan po kasi, maganda rin kung pareho sila, lalo kung cats po yan. Because the cats are known to go out of the house naman po talaga. So, hindi mo sa makakontrol. Like the dog, na that you can contain. So, para pa lang sa tao yan, no, na yung mga babae nilaligate at some point, Doc, no? Yes po. At saka hindi po kasi yung mga behavior ng animals. So, of course, they have their needs too. They have, parang when they're in heat, ganyan. So, mas maganda po din para mas malimit din po yung pagdami nila, lalo na kung if they're stray animals, is to go to a veterinarian. I think ngayon there are actually mga centers or there are clinics who do it for free. May mga programs po ang ating local government units about it po. Ma'am Lalaine, ano pong mensahe natin dun sa mga pet lovers? Pero siguro dito sa aspeto na to medyo nagiging challenging kasi ang gastos, ang dami kasi bukod sa pagkain, yung grooming, yung iba hindi naman kailangan daw ng grooming, keep it clean na lang. Pero yung mga ganong kasama dapat sa responsibility mo bilang owner, like yung mga vaccination at kung ano-ano pa, anong mensahe niyo po para sa kanila? Ito lang po yung masasabi ko. Kung mag-aalaga po kayo ng pet, make sure po na may kakayanan kayo, may panggastos kayo sa vet, may panggastos kayo sa grooming. Kung hindi naman, pwedeng kayo na lamang ang mag-groom. At saka yung isang advice ko, wag kayo mag-self-medicate kasi ang dami pong mga pet owners na, nakita sa Facebook, ganito yung nangyari sa isang pet po, nagagayahin niya. Dapat po dadalhin natin sila sa veterinaryo kasi sila po yung nakakaalam. Huwag po tayong basta-basta magbibigay ng gamot na hindi prescribed ng isang vet.
Oo. At saka bilang advocate ng animal welfare, naku ma'am, no to animal cruelty talaga. Yung mga sinasaktan talaga, yung mga hindi nga pets yung mga stray, at saka ginagawan sila ng hindi maganda. Hindi naman talaga maganda yung ganun, ma'am. Actually, ma'am, nag-volunteer ako dito sa barangay namin as para-veterinary worker. Yung nag-i-incheck ng anti-rabies. Hindi lang yan ang ginagawa ko. Pag may ganitong bagyo po, iniikutan ko na yan, tinitingnan ko, tapos sinisita ko yung mga pet owner na nakatali lang yung aso dun sa puno. Alam nila may parating na bagyo. Yung iba matitigas. Pero sinasabi ko, meron po tayong batas dyan. Nakita ko po kayo na kayo ang owner yan. Pwede ko po kayong ireklamo. So sila, pag alam nila may batas, natatakot sila. Malaking factor po yun na ini-educate natin sila kasi marami talagang wala silang pakialam kasi ang tingin nila hayop is hayop lang. Pero pag sinabi niyo pong meron tayong batas, may Animal Welfare Act tayo. So natataranta din yung iba. Kailangan lang po talaga i-educate yung mga tao. Ako po, ang advocacy ko po, in-educate ko yung mga bata through storytelling. So, doon ako talaga nakapokus sa mga bata. Kasi makikinig sila sa'yo. Yung matatanda kasi, ka lang dyan, pasok sa kabila, labas sa kabila. So, ang focus ko po talaga, ma'am, ay to educate the children about compassion towards animals and to become responsible pet owners. Para pagdating po ng time na sila na yung malalaki, sabi ko nga doon sa event namin nila, Doc Nicole, 50 years from now, wala nang stray dogs and cats na makikita. Sana, Imagine, 50 years. Oo. Kasi even sa mga subdivision, yan din ang complaint ng mga homeowners. Bakit may mga stray? Dapat mayroong somebody o a group who takes care of it, no? Actually, ma'am, dapat ang barangay ang nag-i-initiate niyan. Ako po, nung time na volunteer ako, inaano ko yan sa barangay namin, pero the problem is, parang hindi nila priority yan. Dapat meron siyang dog registration. Kapag aalis yung owner dun sa inuupahan niya, i-check baka iniwan yung aso. Kasi usually ganun po nangyayari. Lumilipat sila, iniiwan nila yung mga alaga nila na nagiging stray dogs at nagkakaroon sila ng rabies dahil syempre po kumakain sila sa mga basurahan. Opo. At sakaling meron naman kayong question tungkol sa animal bite o yung nagkaroon na kayo ng scratches, tungkol sa rabies, pwede pong pumunta, Doc, sa pinakamalapit na Animal Bite Center or kung malapit sila sa Amang Rodriguez, Doc. Actually, ma'am, lahat po ng ating pong local government units po they all have animal bite centers in their locality. Tapos, normally po, ang umaabot kay Amang, of course, will be the cases po na mas grabe. Yung, kunyari, ma'am, yung category 3. There are actually categories for animal bite. And ang category 3 po yung, kunyari, nakagat ka ng hayop o ng animal, tapos dumugo. Pag dumugo po kasi, ma'am, the management requires that we do other assessments and the other risk assessments po, and then we manage that po with several sessions. So, of course, we still welcome the category 2. Ang category 2 po kasi is scratch lang, gano'n, or nasapit sa kuko, mga ganyan, or parang feeling nila baka lang exposure, no? Category 2 po yon. So, pag ganoon po, kayang-kaya po yan ng ating mga local government units kasi they have the means that they also have their own supply of their anti-rabies vaccines. But should there be, ma'am, no, na yung bite ay talagang grabe, no, at talagang dumugo siya, para lang po our DZRH listeners will know, pag nakagat po kayo ng aso, pusa, or any animal, at dumugo po ito, the very first thing to do is to wash with soap and water. Yun po ang pinaka-initial po, no? Huwag nang patagalin. Pag nakagat, huwag nang paduguin din po, no? Hindi ginagawa po yun. Huwag din po isak in yung dugo. Bawal po yun. So, just pag nakagat po kayo ng animal, wash well with soap and water, and then manage yung bleeding kung grabe ang pagdudugo, no? Control the bleed, and then rush na po kayo sa inyong nearest na siguro po referral hospital. Amang Rodriguez po is a referral hospital po. And you can bring it there para ma-assess na ito kung kinakailangan pa siyang tahiin, kailangan pa siyang gawan pa ng iba pang other medical management po. Yun, ma'am. So, ma'am Chesta, kasi baka hindi nila alam din na baka pwedeng wash lang. Hindi. Pag na-wash niya po, dalagin pa rin po kagad sa nearest na
tertiary hospital. Ayun. So, hopefully, itong ating discussion about pet care ay mas magbigay sa atin ng sense of responsibility, hindi lang dun towards our pets o yung mga animals na inalagaan natin, kundi responsibility din sa ating kalusugan. Ayan. Sabi nga ni Doc, hand in hand yan yung pag-aalaga natin sa pet at pangangalaga sa ating kalusugan at kalusugan din ng mga tao sa paligid natin. Pasalamat na tayo sa mga naging kasama natin sa discussion ngayong episode sa programang Lunas. Doc Nicole, maraming salamat po. Yes, ma'am. Thank you so much. And ang aking pong take-away message or my farewell message for now ay ang concept ko ng One Health. There's only one health and behind every furry being animal lover is an animal to be loved and cared for. So, pwede hong mag-hand in hand ang human health care and wellness at saka ang pet care and wellness. One Health po. And in that way, we take care also of each other and the environment. Ayun. Maraming salamat, Doc Nicole de la Cruz ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center, Animal Bite Treatment Center at ng Department of Family and Community Medicine. At mula naman sa Tails, Trees and Seas, isang organization na nangangalaga po at advocate sila ng kapakanan din ng ating mga pets and animals na mga cute na animals natin, si Ma'am Lalaine Manaog Danaw. Ma'am, maraming salamat. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you po at napaka-interesting, kakaibang ating discussion ngayon at sana'y na-relax din po kayo dahil sabi nga stress reliever natin ang mga pets na yan. So maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao sa inyong pagtutok po sa amin, naway ma-enjoy ninyo ang pag-aalaga ng inyong mga pets pero inaalagaan pa rin ang ating kalusugan. Nakasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod na po ang programang Lunas Extension. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon,